Ay naku Lando, bakit ka nagdala dito ng batang paslet? Siya ba ang sinasabi mong manggagamot? Paano ka matutulungan ng batang yan? Akala ko ba gusto mong gumaling ang asawa mo? Sa itsura pa lang ng batang yan, ay walang kamuang-muang sa espiritual. Oo nga naman Lando, maibubuga ba ang batang yan? Wala akong makitang espesyal sa kanya na hindi ko maramdaman ng aura niya. Magandang araw po sa inyo mga lolo. Story time. Ako muli si Mark Pineda, o kilala bilang Mandirigma. Kung naaalala pa niyo ang unang kwento ko, ako yung batang albularyo ng Antique. Gusto ko lang mag-share ulit ng kwento ko tungkol sa paglalakbay ko bilang manggagamot at minsang napadpad sa Valderrama dito sa Antique. Dito ko nakalaban ng 50 na kulto na may alagang mga sigbin at ilang uri ng mga aswang. February 15 nito, tandang-tanda ko pa dahil malapit na nito ang birthday ko. Umaga pa lang nito, hinihintay ko na yung asawa ng pasyente ko na si Kuya Lando. Tumawag kasi sila sa akin na magpapagamot daw sila. Ilang taon na kasing nangangayayat ang asawa niya at lagi ding nagdidelirio. Nagsusuka nga rin daw to ng itim na likido at hindi na rin daw makakain ng maayos. Kaya nagpatulong na sila sa akin. Susunduin nila ako papunta sa Valderrama. Ang Valderrama ay isang lugar sa Antique na napapalibutan ng mga bundok. Sobrang pasikot-sikot ang daan dito at marami ring mga rebelde sa lugar. Hindi ko na lang sasabihin ng mismong barangay para na rin sa privacy nila. Ang tagal naman dumating ng mga yun. Para naman akong pulubi rito. Nakaupo kasi ako sa malaking bato nito. Nabuburyong na ako sa paghihintay. Kaya tumayo muna ako at naglakad-lakad papunta sa crossing. Alas 5 pa lang naman ng umaga nito. Kaya hindi pa naman mainit kahit maglakad-lakad ako sa paligid. Nagulat pa ako nang may makasalubong akong malaking aso. Hindi lang malaki kundi dambuhalang aso na singlaki ng baka. Unang tingin ko pa lang ay alam ko nang hindi na to basta aso lang. Dahil wala namang ganong kalaking aso na gagala sa probinsya. Tapos may mahahaba pa tong pangil na namumula ang mga mata. Akala ng iba, hindi na umiiral ang mga ganitong uri ng nilalang sa modernong panahon. Pero para sa may mga karunungan at may malakas na ikatlong mata tulad ko, ay nakikita talaga namin ang mga to. May mga usap-usapan na rin na may mga residenteng nakakita sa halimaw na to. Pero ako, unang beses ko palang to makaharap. Nakaupo to sa gilid ng daan at masama ang pagkakatitig sa akin. Putik na yan, oh. Alam mo talaga kung saan ako dadaan, ah. Kung kailan gusto ko lang maglakad-lakad lang, doon ka naman magpapakita. Dadagdag ka pa sa isipin ko eh. Umalis ka nga sa dadaanan ko. Hindi na tinag ang dambuhalang aso na to. Tumayo pa to at mukhang aatake sa akin. Pumulot naman ako ng bato na may katamtamang laki at inusalan ko to. Pagkatapos mausalan, ay ibinato ko to sa punong malapit sa kinatatayuan ko. Humiyaw naman ng malakas ang dambuhalang aso at kumaripas ang takbo sa palayan. Ang ginawa ko ay pamamaraan pa ng sinaunang manggagamot para kontrahin ang anumang nilalang sa paligid na nagtatangka sa'yo. Sa puno ko man pinatama ang bato, pero ang epekto nito ay doon mismo sa elemento. Ang kadalasang gumagamit sa pamamaraang to ay ang mga manggagamot na gumagamit ng luya para mapanggamot. Matapos ng makatakbo ng dambuhalang aso, ay inusalan ko pa siya ng isang mabisang sumpa para hindi na siya makapagpalit anyo pa. Hanggang sa sumapit ng umaga, kapag naarawan siya, tiyak na tutupukin ng apoy ang katawan niya. Madami na rin kasing piniperwisyo ang aswang na yon, pero hindi naman matsyempohan ng ibang manggagamot. Malas lang nito dahil ako pa ang natsyempohan niyang pagpakitaan. Nang natiyak ko nang naibat ako na sa aswang ang sumpa, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa dumating na rin sa wakas ang hinihintay kong susundo sa akin. Motor ang sinasakyan ni Kuya Lando, kaya nakiangkas na ako sa kanya. Malayo-layo rin ang biyahe papunta sa Valderrama. Tatawid pa kami sa ilog at dadaan sa 3 bundok bago namin marating ang bahay ng pasyente ko. Pahirapan talaga ang biyahe. Mabuti lang dahil maaga kami bumiyahe. Kaya 12 PM ay nandun na kami sa kanila. Liblib man ng baryong pinuntahan namin, ay meron na rin naman silang mga power supply ng kuryente rito. May mga sasakyan na rin tulad ng motor. Hindi nga lang makakapasok dito ang malalaking sasakyan dahil nga sa mahirap na daanan. Pagpasok pa lang namin sa bakuran ng pasyente, ay naamoy ko na kagad ang napakasangsang na amoy. Sobrang nanunuot sa ilong ko ang baho nito. May mga napansin din akong mga insekto sa paligid na parang nagmamasid. Hindi rin kaaya-aya ang nararamdaman kong mga presensya sa paligid. Nang makapasok kami sa pinto ng bahay nila, ay bumungad sa akin ang pasyente. Butot balat na to, lumuluha ang mga mata at hindi na rin halos makapagsalita ng maayos. Nakaupo to sa papag at nakikinig ng radyo. Magandang tanghali po. Ano pong nararamdaman nyo ngayon?
Hirap akong kumain. Nagdudumi ng dugo at nagsusuka ng itim na tubig at mabaho to. Hindi rin siya nakakakilos ng mabuti. Tinignan na siya ng 3 albularyo. Ang sabi nila, marami daw gustong manakit sa asawa ko. Hindi naman nila kaya dahil masyado raw maraming alaga ang mga to. May mga elemento pang nagpaparamdam dito sa bahay namin. Kung gusto mo, kausapin mo lang ang 3 matandang manggagamot para sila ang magpaliwanag sa'yo. Malapit lang naman sila rito. Sige po, ipatawag niyo po sila. Nagpaalam si Kuya Lando sa asawa niya bago to umalis para tawagin ang 3 manggagamot. Nang makaalis siya, ay kumuha na rin ako ng kandila at papel. Isinulat ko ang buong pangalan ng pasyente ko sa papel. Sinindihan ko ang kandila, sabay usal ng orasyon at inihip to sa papel. Pinaibabaw ko to sa usok ng kandila at pinaikot dito. Humulma sa papel ang itim na galing sa usok at nang tignan ko to ay halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May mga hugis tao sa ginawa kong pagtatawas. Sobrang dami nila at may mga nilalang pa na alam kong hindi tao. Dito ko nakumpirma na mga aswang, mga itim na engkanto at mangkukulam at mambabarang ang gumagambala sa pasyente ko. Ma'am, may mga nakaaway po ba kayo bago kayo nagkasakit? Wala naman. Kung wala po, may mga napapansin po ba kayo mga tao na umaaligid sa bahay nyo? Nakasuot ng itim na damit, may mga hawak na itim na kandila o di kaya rosaryong itim na may pabaliktad na krus? Oo, meron tuwing bandang hapon. Pabalik-balik sila. Akala ko nga may prosesyon ng simbahan. Pero wala namang simbahan dito sa amin. Dahil sa bayan pa yon at sobrang layo nun dito sa amin. May mga sumasabay pa sa kanila na nakasuot ng pangsaka. Naku ma'am, kulto ang mga yon. Demonyo ang sinasamba nila, kaya pabaliktad ang krus ng mga rosaryo nila. Minsan ko na rin pinag-aralan ng aral ng kaliwa, kaya alam ko ang mga yon. Ginagamit nila ang rosaryong itim na yun sa pangkukulam o kahit anong gawaing may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Habang kausap ko ang pasyente, ay ginala ko ang paningin ko sa paligid. Dito ko nakita ang mga marka ng aswang sa buong bahay. Sobrang dami nito. Inikutan ko pa ang labas ng bahay nila at talaga namang may mga sariwa pang laway ng aswang ako nakita. Sobrang baho nito na parang amoy patay na daga. Naramdaman ko rin ang mga insektong sumusunod sa akin, kaya umusal ako ng bakod at puder. Baka kasi pumasok sila sa katawan ko o magbato sila ng orasyon na di ko nakikita. Mabuti na yung meron akong depensa sa katawan. Nagpatuloy ako sa paglilibot hanggang sa matapos ako. Ma'am, ang dami pong marka sa buong bahay nyo. Grabe, kung sino man ang may gawa nito, napakalaki po ng galit sa inyo. Baka nga, kasi nagsimula lang naman akong magkasakit nung unti-unting umangat ang buhay namin. Wala naman kaming tinatapakang tao. Pero bakit ang laki-laki ng galit nila sa akin? Siguradong inggit lang po sila sa inyo. Mark, nandito na kami. Kasama ko na ang mga manggagamot. Napalingon ako nang marinig ko nagsalita si Kuya Lando. Dumating na pala siya, kasama ang 3 matatandang lalaki na tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Para bang binabasa nila ang buong pagkatao ko kung makatingin sila sa akin. Ay naku Lando, bakit ka nagdala dito ng batang paslet? Siya ba ang sinasabi mong manggagamot? Paano ka matutulungan ng batang yan? Akala ko ba gusto mong gumaling ang asawa mo? Sa itsura pa lang ng batang yan ay walang kamuang-muang sa espiritual. Oo nga naman Lando, maibubuga ba ang batang yan? Wala akong makitang espesyal sa kanya na hindi ko maramdaman ang aura niya. Magandang araw po sa inyo mga lolo. Yumuko ko at nagmano sa kanila. Wala namang problema sa akin kung insultuhin nila ako kasi hindi pa naman nila ako kilala Maayos din akong pinalaki ng lola ko kaya hindi ako sumasagot sa nakakatanda sa akin. Ang bilin palagi sa akin ni lola ay huwag magsalita ng masama sa kapwa at sa nakakatanda kasi pagtanda natin ay baka karmahin din tayo. Matapos magmano ay tahimik akong naupo sa bangko. Pinakikiramdaman ko ang pangatlong matanda na nakatitig sa akin. Pagkatapos nito ay lumapit siya sa akin at walang salitang nilapat ang palad niya sa noo ko. Tapos pumikit siya ng ilang minuto. Pagkatapos nito ay nakangiti siyang nagsalita. Iho, nakikita ko na merong isang babae naghihintay sa'yo. Meron tong 4 na pakpak at nakaupo sa gintong trono. Mga koronang nakakasilaw ang liwanag at ang katawan nito'y may mga mata. Nakahawak to ng gintong tungkod. May katabi tong 2 higanteng leon sa magkabilang gilid. At sa likod naman nito ay nakapwesto ang isang dambuhalang serpente. Sa ilalim naman nito'y napakaraming kawal na nakaluhod. Pinagmamastan ka niya palagi simula pagkabata mo pa. Pero ngayon, malapit na kayo magkita. May kutob akong pinababasa ng Panginoon para pagharian ng ibang dimensyon.
Mabait to. Pero ang mga mata niya sa katawan niya ay puno ng galit dahil siguro sa ginawa ng mga kasama ko. Aaminin ko, hindi namin siya kayang kalabanin, iho. Huwag po kayong mag-alala. Hindi niya kayo sasaktan. Mga kapatid ko, tigilan na niyo ang paghusga sa batang to. Tandaan niyo, huwag kayong tumingin sa panglabas na anyo ng tao dahil lang sa nakikita ng mga mata niyo. Ang tingnan niyo ay ang kalooban niya dahil yun ang tunay. Saka, baka nakakalimutan niyo. Minsan din naman kayong naging bata. Nakikita ko ang kabataan ko sa kanya. Yun nga lang, may kakaiba sa batang to. Hinawakan ng manggagamot ang kamay ko at pinakita sa mga kasama niya. Tignan niyo, may krus ang kamay niya. Ibig sabihin na espesyal siya. Regalo siya mula sa Diyos. Agad naman tinignan ng dalawang kamay ko. Nagulat sila pareho nang makita ang krus sa palad ko. Ngumiti lang ako sa mga manggagamot na to bago binalingan ng babaeng pasyente namin. Sinabi ko sa kanya na siya na ang magsabi sa mga matatandang albularyo kung ano man ang nakita ko sa bahay nila at kung ano man ang napansin ko. Hirap mang magsalita ay sinabi pa rin ito ang mga nakita ko. Nagkatinginan naman ang mga manggagamot. Yan din mismo ang napansin ko sa bahay na to. Kita na nyo, may ibubuga talaga ang bata. Siguradong gagaling pa to. At paglaki siguradong magiging batikan pa siya sa larangan ng espiritual. Pagpasensya mo na kami sa inasal namin, iho, ha? Ayos lang po yun. Wala pong problema sa akin. Muli kong hinarap ang pasyente ko para simulan ng gamutan. Chinek ko ang pulso niya. Tapos sisimulan ko na sana ang pagpapasapi. Nang biglang makarinig ako ng boses ng babae. Napakalamyos ng boses nito. Huwag mong papasapiin sa pasyente mo ang gumagambala sa kanya. Hindi niya to kakayanin ng katawan niya at baka ikamatay niya pa to. Kinausap ko ang boses na to sa isip ko para hindi na magtaka ang mga kasama ko. Baka kapag nagsalita ako, ay tanungin pa nila ako kung sino ang kausap ko. Alam ko naman na ako lang ang nakakarinig sa boses ng babae na to. Paano ko siya ililigtas? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kung ganon, ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Maglakbay ka gamit ng iyong diwa. Gusto ng babaeng bumubulong sa akin na magsagawa ako ng astral projection. Ginagamit ng mga magagamot ng astral projection para makapaglakbay ang diwa nila at magamot ang pasyenteng nasa malayong lugar at para na rin malabanan ng mga elementong nasa ibang dimensyon. Dito mo masisilayan ng mga espiritual na kaanyuan tulad ng mga kaluluwa at iba pang mga nilalang. Makikita rin dito ang mga espiritual na sandata. Kung suswertehin ay pwede mo rin masilayan ng mga anghel dahil ang astral ay isang spiritual na kaanyuan ng tao. Pero hindi lang manggagamot ang nakakagawa nito dahil kaya rin itong gawin ng mga nasa kaliwa tulad ng mangkukulam, mambabarang at iba pa. Minsan, ito ang ginagamit nila para tapusin ang buhay ng biktima nila na nasa malalayong lugar. Kinukuha kasi nila ang mga kaluluwa ng mga to at kapag namatay ang biktima nila ay aakalaing binangungot lang to. Kailan ako mag-uumpisa sa gamutan? Mamayang gabi, bilisan mo na dahil naghahanda na sila. Anumang oras ay sasalakay na sila. Ito na rin ang huling gabi. Kapag hindi mo naagapan yan, mamamatay siya. Sige, maraming salamat sa babala. Oo nga pala, malapit na tayo magkita. Mark Lawrence Pineda. Naguluhan ako nito nang banggitin niya ang buong pangalan ko. Pero dahil may pinaghahandaan akong gamutan at laban, ay pinagsawalang bahala ko na lang to. Hinarap ko na lang ang pasyente ko para muling kausapin siya. Ma'am, mamayang gabi ko po sisimulan ng gamutan sa inyo para malabanan ko na rin yung mga nilalang na gumagambala sa inyo. Sige. Salamat, Mark. Han, ihanda mo nga ang tanghalian nila para makakain na rin ang mga manggagamot. Oo nga pala, sandali at maghahain na ako. Agad naman naghain ng pagkain si Kuya Lando. Tapos tinawag kami mananghalian. 2:00 na ng hapon nito na mananghalian kami. Pagkatapos kumain, ay tumambay muna kami sa labas ng bahay nila para magpahangin. Nagkukwentuhan lang muna kami ng mga kasama kong manggagamot nang biglang may dumating na babae. Paglapit niya sa akin, ay agad na siyang nagtanong. Mark? Ikaw ba si Mark Pineda? Yung manggagamot? Ako nga po. Bakit po? Ano po ba nangyari? Ako si Ana. Gusto ko sanang ipagamot sa'yo ang lola ko. Matagal na siyang hindi nakakalakad eh. Sabi ng mga doktor kasi, wala na daw siyang pag-asa. Nagbabakasakali lang ako na baka matulungan mo kami. Sige po Ate Ana, tignan ko po kung anong magagawa ko. Saan po ba kayo nakatira? Dito lang sa malapit. Sige po, tara. Sumama ako kay Ate Ana. Pati yung 3 matandang manggagamot ay sumama na rin sa amin. Pati si Kuya Lando ay sumama na rin. Binabantayan na lang muna nito sa nanay niya ang asawa niyang may sakit. Habang naglalakad kami, ay nabanggit ni Ate Ana sa akin na nakilala lang daw niya ako sa Facebook. Mabuti na mukhaan ka ng pinsan ko nung dumaan kayo ni Lando sa bahay ko.
Nakikita kasi namin ikaw sa FB. Ganun po ba? Masaya po ako makatulong sa inyo. Pagdating namin sa bahay ni Ate Ana, ay agad ko nakita ang isang matandang babaeng nakaupo sa bangko. Kasama nito ang 2 apo niya. Agad naman akong ipinakilala ni Ate Ana sa kanila at sinabing ako'y nakikita nila sa Facebook. Pagkatapos ng pag-uusap namin, ay sinimulan ko na rin tingnan ng lola nila. Tiniyak ko kung ang sakit nito'y hindi talaga pang doktor. Sinuri ko ang mga daliri niya sa paa at dito ko napansin na mas mahaba ang hinliliit nitong daliri sa kaliwang paa. Kaya naman po pala hindi mapagaling ng mga doktor si Lola kasi duwende ang dahilan kung bakit hindi siya makalakad. May natapakan siya sa daan na ikinagalit ng mga duwende kaya siya binigyan ng sakit. Kaya naman pala, ilang doktor nang nilapitan namin pero lahat sila sabing wala nang pag-asang makalakad si Lola eh. Sisimulan ko na po ang gamutan kay Lola. Lola, relax lang po kayo ha. Naupo ako sa tabi ng matanda bago nagbitaw ng orasyon. Nag-iihip ako sa palad ko, sabay hagod sa mga bintit paa ni Lola. Hinilot ko ang mga paa niya kasabay ng pagdarasal. O Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Bathala ng mga bathala, Anito ng mga anito na kinatatakutan ng santong kaimpernuhan. Kayo ang nagbibigay sakit, kayo rin ang nagpapagaling. Kayo ay mahabagin, pinadilat niyo ang mga bulag, pinarinig ang mga bingi. Ngayon naman po Ama, ang lumpoy palakarin sa pangalan mo, o aking Yahweh. Agad kong hinipan ang mga patbinti ni Lola. Matapos kong magdasal at mahilot to, tumayo ako nito bago nakangiting kinausap ang matanda. Sige po Lola, subukan po niyong tumayo. Tapos na ba Mark? Nagamot mo na ba si Lola? Opo Ate Ana, kailangan lang magtiwala ni Lola tumayo. Sige na po Lola, huwag po kayo matakot. Tumayo na po kayo, nasa inyo na po ang kagalingan. Inalalayan nilang tumayo ang matanda. Nagduda pa sila nung una, kaya inawakan ko ang kamay ni Lola at inakay patayo. Marahan namang sumunod ang matanda. Dahan-dahan tong tumayo hanggang sa tuluyang may aapak ang mga paa. Namangha ang 3 manggagamot na nakakita sa panggagamot ko. Pati si Kuya Lando ay hindi makapaniwala sa nakita. Kilala naman kasi nilang lumpo ang matandang to dahil kabaryo lang nila. Kaya lahat sila ay tuwang-tuwa na makitang sa wakas ay nakakalakad na to. Sabi ko pa kay Lola na subukan niya na ring tumakbo. Matapos nga ay nakatakbo naman ang matanda. Napayakap naman sa akin sa sobrang tuwa ang isa sa mga apo nitong babae. Mark, maraming salamat ha. Nakakalakad na ang lola namin. Mark, sobrang laking pasasalamat ko dahil nakakalakad na ako. Hindi na mahihirapan ang mga apo ko sa akin. Salamat talaga. Huwag po kayo sa akin magpasalamat Lola at Ate Ana. Instrumento lang po ako ng taas. Saka matibay din po ang pananampalataya niyo sa amang si Yahweh. Kaya po kayo gumaling. Mark, eto nga pala. Bayad namin sa pagpapagaling mo kay Lola. Hindi na po Ate Ana. Ang pera'y madali pong mawala. Maglalaho na parang bula. Pero ang kabutihan ay hindi maglalaho hanggang kamatayan. Inabutan nila ako ng pera nito pero hindi ko yun kinuha. Nagpaalam na kami dahil 6:00 na rin ng gabi. Hindi naman na nila kami pinigilan pa. Pagbalik namin sa bahay nila Kuya Lando ay ang 3 manggagamot naman ang nagpaalam. Totoy, sobrang humanga kami sa ginawa mo. Ngayon lang kami nakasaksi ng totoong milagro. Hindi namin ito makakalimutan. Pasensya ka na rin sa inasal ko kanina ha. Wala po yun Lo, naiintindihan ko po kayo. Lando, haalis na din kami. Mukhang alam naman ng batang to ang ginagawa niya. Sige putang. Pagkaalis sa mga manggagamot ay agad naman ako nagpahinga konti. Medyo napagod din kasi ako nun sa ginawa kong gamutan kay Lola. Saka para na rin may lakas ako mamaya dahil hindi biro ang kakaharapin kong laban. Nang makabawi ako ng lakas ay nagkarga na ako ng bakod at puder para umpisahan na ang laban. Agad ako nagtungo sa pasyente ko at nakita ko na itong nakahiga habang si Kuya Lando ay nakaupo sa tabi nito. Kuya Lando, sisimulan ko na po ang laban. Oo, sige. Lumuhod ako sa altar nila. Pinakalma ko ang isip ko hanggang sa bumukas na ang 3 mata ko. Tumahimik na ang paligid nito. Wala na akong ibang naririnig. Ibig sabihin nito, kumalas na ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko o gumana na ang astral projection ko. Nilingon ko pa ang katawan kong nananatiling nakaluhod at nakapikit. Sinilip ko pa ang mukha ko at napailing na lang dahil nawala na ang kapugian ko. Hindi bale, ang importante nakakatulong ako. Sinabi ko lang to sa isip ko. Nakita ko rin sila Kuya Lando at ang asawa niya na nakatingin sa katawan ko. Akala nila'y nagdarasal pa rin ako nito. Ang hindi nila alam na katawang lupa ko na lang yon. Diretso akong lumabas ng bahay. Pagkalabas ko ay bumungad sa akin ng napakaraming kaluluwa. May mga nilalang din na pag-alagala. May kaluluwang sumisigaw at humihingi ng saklolo. May mga umiiyak. May pugot ng ulo. May mga nakalutang at may nakasuot pang pangsundalo ng panahon ng hapon. Nakakatakot ang mga itsura nila. Pero dahil sanay na ako sa ganito, ay baliwala na lang to sa akin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad.
nang biglang makarinig ako ng boses ng malaking tao. Bumulong siya sa akin. Mark, nandito lang kami sa paligid. Handa kaming tumulong anumang oras. Ang makalaban mo nga pala ay isang kulto na binubuo ng 50 katao. Marami silang mga alaga, kaya mag-iingat ka. Tawagin mo lang kami kung kinakailangan mo. Sige, maraming salamat kaibigan. Napangiti ako kasi nakilala ko ang boses niya. Siya ang kasangga kong hari ng mga kapreng itim. Sabi ng iba, kapag itim daw ay masama. Pero hindi naman masama ang mga kapreng kasangga ko. Katunayan ay tinutulungan pa nga nila ako madalas sa panggagamot. Hanggang may namataan akong isang malaking puno. Hindi ko alam kung anong tawag sa punong to. Nilapitan ko ang punong to at hinawakan. Agad naman tong lumikha ng portal papunta sa mga kalaban ko. Hinigop ako nito at agad ako napunta sa isang masukal na lugar. Puro malalaking puno ang nakikita ko. Kaya naglakad-lakad ako hanggang sa may natanaw akong bahay. Lalapitan ko sana to. Kaso napansin ko ang mga sigbi na nakabantay sa paligid nito. Hindi pang karaniwang sigbi ng mga to. Dahil malabaka rin ang laki nila. Tapos may mga sungay. Habang naglalakad ako ay humarang sila sa dadaanan ko para hindi ako makalapit sa bahay. Nagsidatingan na rin ng iba't ibang uri ng mga aswang tulad ng mga tiktek, kubot at gabunan. Nakapalibot na silang lahat sa akin. Tapos napansin ko ang isang matandang babae na naglalakad. Huminto siya sa di kalayuan na kinatatayuan ko. Ano ang kailangan mo sa lugar na to, iho? Mukhang naliligaw ka yata. Pero alam mo bang walang nakakalabas dito ng buhay? Dahil magiging pagkainan namin ng kaluluwa mo! Eh kung ganun, bakit hindi mo subukan gawin? Para malaman mo kung kaya mo nga talaga akong kainin. Matapang kang bata! Tingnan natin kung may laban ka sa mga alagad ko! Huliin niyo ang batang yan! Bago pa sila makalapit, ay natawag ko na ang pangalan ng kasangga kong hari ng mga kapre. Dumating naman to at biglang lumitaw sa tabi ko. Kasama niya ang mga mandirigmang kapre na tutulong sa akin para lipulin ng mga aswang na to. Napaatras naman ng bahagya ang mga aswang nang makita nila ang sandamakmak na mga kapre sa paligid ko. Bumulong naman ako sa kaliwa kong kamay kung saan nandoon ang tanda. Pinalabas ko ang diwatang kasangga ko. Naramdaman ko ang pag-init ng palad ko. Kasabay ng paglabas ng diwatang magaling sa paggaya ng muka. Nagsulputan na rin ang mga kawal nito na may puting mga kasuotan at may hawak ng mga espada. Mark, muli tayong nagkita. Oo nga eh. Salamat dahil pinaunlakan mo ako sa paghingi ko ng tulong. Tulungan niyo sana ako na labanan sila. Akong bahala, Mark. Tinawag nito ang iba pang mga diwata ng kagubatan na agad naman nagsidatingan. Tinawag ko rin ang mga kaibigan kong tikbalang na may dalang mga palaso. Nagsipagdatingan naman ang mga to hanggang sa ang bilang namin ay pumantay na sa bilang ng mga aswang. Ikaw pala ang batang manggagamot na kanina pa namin hinihintay. Kaya pala matapang ka dahil madami kang mga kasama. Tama, ako nga. Kayo ba ang nagpapahirap sa pasyente ko? Aaminin ko, kami nga ang nagpapahirap sa babaeng yon. Ano naman ngayon, bata? Napakatapang mong pasukin kami sa teritoryo namin. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mula sa kung saan ay naglitawan na rin ang mga nilalang na nakatalukbong at nakahawak ng rosaryo yung nakabaliktad na krus ang palawit. Inalis nila ang telang nakatalukbong sa kanila. Puro pala sila babae at halos lahat ay mukhang mga hukluban. Tama rin ang sinabi ng kaibigan kong kapre. Nasa 50 katao ang mga to. Hindi mo kami masisidak gamit ang alipores mo, bata. May pagkakataon ka pa para umatras. Tama na ang satsatanda! Simulan na natin to para matapos na to! Bumigkas ako ng orasyong baluting kidlat at kalasag ng kalangitan. Ramdam ko naman ang malakuryenteng nanulay sa katawan ko. Humiling din ako sa 4 na anghel na nagbabantay sa 4 na sulok ng mundo o ang 4 evangelista. 4 evangelista, bakuran mo kami ng iyong depensa. Pagkabigkas ko nito ay ang paglitaw ng spiritual na harang. Bumigkas din ako ng orasyong kaligtasan. Habang may bisa ang orasyon na yon, ay patuloy kami nakasilong sa kaligtasan ng langit. Bago pa man magsagupaan, ay nakikita ko na rin ang paghahanda ng mga kalaban namin. Kaya tinawag ko na rin ang isa pang kaibigang elemento, ang hari ng mga duwende. Kaibigan duwende, kayo nang bahala mamaya manggamot sa mga masusugatang engkanto. Alam ko mas may kakayahan kayo manggamot sa kapwa nyo elemento. Sige kaibigan, ako ang bahala. Nang tignan ko ang mga elementong nasa hanay ko, ay handa na sila para sa digmaang to. Ang mga tikbalang ay may dalang sibat at palaso, panglaban sa mga tiktik at kubot na magliliparan mamaya. Nang mati akong handa na ang lahat at parang sabik ng makipaglaban, ay hinawi ko na ang nakaharang sa amin. Nagtakbuhan ng mga kasama ko pasugod sa kinaroroonan ng mga aswang. Sumugod na rin naman ang mga nasa hanay ng kaliwa. Nagliparan ng mga kubot pero hindi rin nagpadaig ang mga kampi kong tikbalang. Isa-isa nila yung sinibat. Hanggang sa isang iglap lang ay sumiklab na ang digmaan sa espiritual na mundo.
Kaya dahil dito, mabilis akong bumigkas ang tabak ni Atardar para gawing panaksak at pamalo. Agad rin namang lumitaw ang tabak na mandirigmang Atardar. Tapos bumulong ako para pagliyabin sa apoy ang tabak. Pagliyab nito, agad kong ipinalo sa mga sumugod na gabunan to. Nakita ko ang ibang mga aswang na pilit tinataboy yung mga kasama kong kapre. Pero wala silang laban sa lakas at laki ng katawan ng mga to. Halos mawasak ang buong kagubatan sa nangyayaring labanan. Ang mga diwata namang may kakayahang manggaya ng muka. Ginagaya nila ang wangis ko para linlangin ang kalaban. Marami na sa mga aswang na namatay, pati na sa hanay ng mga sigbin. Ang mga tinatamaan naman ng gamit kong Atardar ay tinutupok ng apoy hanggang sa maging abuto. Subalit may mga engkanto rin ang nagbuhis ng buhay. Kahit na may silong kami ng kaligtasan. Mataas din kasi ang aral ng mga kalaban naming kulto. Kaya nabasag nila ang ilan sa aming mga depensa. Ilan sa mga engkanto ay sugatan na rin. Mabuti na lang nandito ang mga duwende na maalam sa panggagamot. Nakita ko rin ang grupo ng mga puting sigbin na pinagtutulungan ng mga tikbalang. Nagtaka pa ako nito dahil ayon sa matatanda ay matulungin ng mga puting sigbin. Pero ng mga sandaling to'y nasa panig sila ng kulto. Kaya umusal ako ng orasyon at binato sa mga puting sigbin to para bumalik sila sa katinuan. Tingin ko kasi ay kinokontrol lang ng kulto ang isipan nila. Matapos kong umusal ng orasyon ay agad naman natigilan ng mga puting sigbin. At pagkatapos ay nagtakbuhan na palayo sa mga naglalabang elemento. Nakaramdam ako ng mabigat na presensya sa paligid. Agad ako napalingon sa paligid at nakita ang mga kulto na nagsasagawa na naman ng isang ritual. Umuusal sila ng dasal na pantawag sa demonyo. Hanggang sa isang iglap ay nagsilitawan ng mga demonyong mula sa impyerno. Nataranta ako nito at patakbong lumapit sa mga kasangga ko. Mga kasama! Umatras na kayo! Hindi nyo kakayanin ng demonyong yan! Ano? Sumusuko na ba kayo? Kaya nyo bang labanan ng mga demonyong to? Nakita ko ang mga demonyong nagbabaga ang mga mata. May buntot din na mga to at matutuloy sa mga sungay. Ramdam ko ang malakas na presensya ng mga kalaban ko. Pero meron pa rin akong itinatagong alas. Sige! Demonyo ang tinawag nyo! Eh di demonyo rin ang tatawagin ko! Minsan na ako nag-aral sa kaliwa. Kaya kahit paano ay may alam din akong malakas na uri ng pantawag sa kanila. Bumigkas ako ng buhay na salita upang palabasin ang 72 demonyong naninirahan sa pentagram ni Solomon. Paglitaw ng pentagram ay agad na lumabas sa mga nakakadenang demonyo. Binanggit ko ang pangalan ng mga demonyong to pero hindi ko nababanggitin dito dahil masyadong delikado para sa lahat ng nakikinig at nanunood. Hanggang naalis ang kadena ng mga demonyo pagkabanggit ko ng mga pangalan nilang lahat at agad nilang sinugod ang mga demonyong tinawag ng kulto. Nagsalpukan ng magkabilang panig. May mga namatay sa panig ng mga aswang pati na sa miyembro ng kulto pero meron ding nalagas sa mga engkantong kasama ko. Nakita ko rin nahihirapan ng mga demonyong tinawag ko kaya umusal muli ako ng buhay na salita at pinabilik sila sa pentagram na pinanggalingan nila hanggang tumawa naman ng malakas ang supremo ng kulto. Yan lang ba ang kaya mo, bata? Mapapatay ko ang babaeng yun kahit anong pagpipigil mo sa akin! Huwag ka muna magpakasaya dahil meron pa akong alas laban sa inyo. Itinodo ko na ang kalaman ko nito at ang ginamit na kalibre. Agad akong lumuhod at nagdasal. Yahweh, hayaan niyong banggitin ko ang mga banal niyong pangalan. Binanggit ko ang 72 names of God at pagbigkas ko nito ay humiling ako na sana may dumating na tulong para sagipin kami ng mga kasama ko. Nagulat na lang kaming lahat nang biglang nagliwanag ang buong paligid at kalangitan. Bumukas ang kalangitan at mula dito'y lumabas ang libo-libong mga anghel. Kitang-kita ko sa espiritual na kaanyuan ang nagliliwanag nilang gintong baluti. Ang katawan nila'y nagliliwanag kaya hindi masilayang mabuti ang mga mukha nila. May puting talukbong sila sa ulo at may pakpak. Ang espadang hawak nila'y nagliliyab sa apoy. Hindi ako makapaniwala na nasisilayan ng dalawang mata ko ang wangis ng mga anghel. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kanilang presensya. Lahat ng nilalang sa panig ko'y nagsiyukod at sumubsob sa lupa. Ganun din ang ginawa ko. Sobrang bigat ng pakaramdam ko nito dahil ako ang tumawag sa kanila. Pinilit kong iangat ng konti ang mukha ko para masilayan ang gagawin nila. Pagbaba ng mga anghel ay agad nilang sinugod ang mga demonyo. Iwinasiwas nilang umaapoy nilang sandata. Nakitang-kita ko kung paano sila lamunin ng apoy at ibalik sa uka ng lupa kung saan sila nanggaling. Nang maibalik sa impyerno ang mga demonyong to, ay ang mga aswang at kulto naman ang hinarap ng mga anghel. Isang pitik lang ng kamay ay bigla silang nilalamon ng apoy. Nang maubos ang lahat ng kalaban ay biglang natahimik ang paligid. Nakita kong lumapit ang isang anghel kaya muli akong bumalik sa pagkakayuko sa lupa dahil kapag tinagalan ko pa ang pagtitig sa kanila ay siguradong mabubulag ako.
hanggang nakarinig ako ng malamyos ng boses galing sa isang anghel. Para bang kinakausap niya ako sa isipan ko. Isa ka sa napili upang magbigay kasiyahan. Dahil sa iyong paniniwala at pananampalataya ay magbubunga ang iyong sakripisyo. May regalo sa iyo ang Diyos. Hanapin mo ang babaeng bumubulong sa iyo at siya ang makakatulong sa iyo sa iyong misyon. Hanggang biglang nadilim ang paligid. Nakita kong nakaupo na ang mga kasangga ko at mistulang pagod na ang mga to. Mga kaibigan, maraming salamat sa tulong niyo. Magpahinga na kayo. Agad naman sila naglaho lahat. Umusal ako ng buhay na salita para makabalik na ako sa katawang lupa ko. Pagbalik ko ay nakaluhod pa rin ako sa tapat ng altar nila Kuya Lando. Nakaramdam ako ng panghihina at halos hindi na makatayo dahil sa sobrang pangangalay. Pagtingin ko sa orasang nasa dingding nila ay alas 3 na pala ng madaling araw. Nakita akong payapa na ang pagtulog ng pasyente ko. Si Kuya Lando naman ay hindi mapakali at nung makita niyang gising na ako ay mabilis niya akong inalalayang tumayo. Salamat sa Diyos at gising ka na, Mark. Sobrang nag-alala ako sa iyo kanina kaya tinawag ko yung 3 manggagamot eh. Sinabi nilang nasa ibang dimensyon ka at nakikipaglaban doon kaya hinayaan na lang kitang nakaluhod dyan. Tagumpay ang laban, Kuya Lando. Patay na ang miyembro ng kulto at ang mga alagad nito. Talaga? Nako, salamat Mark. Salamat. Inalalayan ako ni Kuya Lando at pinahiga sa mahabang bangko. Paghiga ko'y agad ako nakatulog. 11 AM na nang magising ako kinabukasan. Nakita ko ang pasyente ko na maayos ang pakaramdam. Nakakagalaw na siya nang hindi nasasaktan. Nanatili pa ako ng 3 araw sa bahay nila para bantayan ang pasyente ko. Nakakakain na siya ng maayos at unti-unti ay alam kong bumabalik na rin sa dati ang katawan niya. Matapos ang 3 araw ay nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na. Hinatid naman ako ni Kuya Lando. Pagka-uwi ko sa bahay ay dito lang din na proseso ng isip ko ang mga nangyari. Muntik na akong mamatay kung hindi lang dahil sa tulong ng mga anghel. Dito ko nga napatunayan na ang pananampalataya sa taas ang pinakasusi sa lahat. Huwag din yung sisihin ng mga manggagamot kung hindi nila kayo kayang pagalingin dahil hindi rin biro ang panggagamot, lalo na kung ang gagamutin ay hindi marunong makinig sa payo ng gumagamot sa kanya. May gusto rin akong sabihin sa mga nagbabalak mag-aral sa lihim ng karunungan. Hindi biro ang tatahakin yung buhay, kaya dapat buong loob nyo rito. Pwede nyo kasi itong ikamatay dahil ang aral na to ay isa sa mga pinagbabawal na aral. Kaya para sa mga future albularyo, mag-isip-isip din muna kayo. Lalong huwag gagawin ng pag-aastral kung wala kayong sapat na kaalaman dito. Ginagamit ng to na may malawak na kaalaman pagdating sa lihim ng karunungan. Hanggang dito na lang muna ang ikukwento ko. Alam ko may magtatanong sa inyo kung sino ang babaeng bumubulong sa akin na tinutukoy ng anghel. Maski ako ay naguguluhan pa rin hanggang ngayon. Hinihintay ko pa rin kasi kung kailan magaganap ang sinasabi niyang pagkikita naming dalawa na nakasaad daw sa propesiya. Sa ngayon, ito muna ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat dahil nakapagbahagi ulit ako ng kwento ko rito bilang isang manggagamot o albularyo.